welcome ulit sa Usapang Nissan Sentra. Happy New Year to everyone. Ako po ay nagbabalik after more than a year na hindi po nakakapag-upload ng video. Ako po ay nagbabalik. Ako po ay na-busy sa aming trabaho, sa pamilya, at sa bagong routine ng buhay. Dahil ako nga po ay nalipat dito sa San Ildefonso, Bulacan. Dito sa San Ildefonso, Bulacan, nag-try din kami magbuo ng shop ni Boss Joan pero hindi naging successful. Ikukwento ko rin sa inyo kung ano nangyari. Kaya stay back, relax and enjoy. Yeah, this video na in-upload ko ngayon ay patungkol naman doon sa 350Z na nabili namin ni Boss Joan. Alam nyo po, sa almost a year, sa more than a year na hindi po ako nag-upload, marami na rin po nangyari. Like itong Lucino ko na B14, napalitan na ng muka, ginawa ko pong Sentra ulit. Lucino talaga, straight Lucino specs na setup. Tapos ano pa ba mga nangyari, like meron ako nagbalik na kotse. Yung kotse, yung paborito kong kotse na naibenta ko dahil bumili ako ng B30 na 2-door, nagbalik. So isi-share ko rin sa inyo yan kung nasa yung sasakyan, ano estado ngayon, ano nangyari, share ko rin sa inyo yan. Tapos meron din ako isi-share sa inyo na yung B13, if you'll remember sa mga past videos ko, yung B13 ni Luis Ray Escrupolo, yung ayan, ilalagay ko yung link dito sa video na ito. Pinunturahan na ng team ni Boss Joan Linga. Tapos assembly na lang ulit, tapos ibabuff. Ako po yung namili ng kulay nitong kotse ito, kaya pinakatiwala niya sa akin yung pagpili ng kulay para dito sa kotse na to. So maraming salamat sa tiwala, Bishop Ray. Hindi ako sanay tol, Bishop ka na ngayon eh. Videohan din natin yung pag-assemble, kung ano nangyari. And also, yun nga, itong video na to patungkol naman doon sa 350Z na nabili namin ni Boss Joan sa Yarda. Syempre ang video na ito ay suportado pa rin ng Alice Garage and ng JL Auto Shop. JL Auto Shop, pero soon to be Linga Auto Shop. Hindi ko pa alam kung ano magiging bago pangalan ng auto shop ng garage ni Boss Joan Linga. So abangan sa mga dating na YouTube videos natin, i-vlog din natin yan. And also Period Correct Car Care Products, maraming salamat. May pinadala siya sa akin mga items na pamimigay natin soon. Abang-abang lang po, baka malay nyo, pwede ko sa inyo ipadala yung mga ibang products ni Period Correct Car Care Products. Yeah, maraming salamat, John Valencia. Let's go. So dito tayo sa bagong location. Hopefully this will be the final location ng shop ni Boss Joan Linga. At ito lupa na to. Yan. This is courtesy of my friend Manchester. Yan. Ito. So pupunta natin. Tara, baba tayo. Yeah boy. So ayun mga kausap, nandito na tayo ngayon sa bagong location ng shop ni Boss Joan Linga. Yan o. So ito yung 350Z sa likod. Ito. Yan. Tapos ito yung bagong location. Tatawag pa ng structure. Dito lang yan sa Lower Antipolo. So sikat muna yung lugar kung saan. Pero ito muna ang pag-usapan natin. 350Z namin ni Boss Joan Linga. This one is kay Boss Joan Linga. Tapos yung white naman, yun ang sa akin and some other friends na na nagtiwala. Nasabi ko kasi nung time na nirelease to, kapos ako sa pera. So naghanap na lang ako ng ka-sharing dito sa kotse na to. Anyways, ito muna pag-usapan natin yung kay Boss Joan Linga. Puti natin yung susi. May susi yan. Pinaram sa akin yung Boss Joan yung susi niyan. Nice. So, ito yung 350Z ni Boss Joan Linga. This car is hindi possible nabili ni Boss Joan kung hindi dahil sa isa ring mabait na kaibigan.
to. Kung nanonood kayo sa akin or naka-follow kayo sa akin, makikita nyo to, pinipicturean ko na to sa aking YouTube, sa aking Facebook page. Pinipicturean ko to. Tanggalin ka muna natin to dahil pa mga sakasang dito kasi. Yan. So this one, ito yung kay Boss Jolly nga. This is a 3.5 V6 engine. Hindi ako, which is, I'm not familiar with kung anong, kasi sa di ba sa Central may SR, may GA, may QG pa nga. So hindi ko alam kung ano yung, ano ba to eh. I-comment nyo nga sa comment section kung ano yung makina nito. Hindi ako sure, hindi ako familiar. Alam mo naman tayo, pang Central lang tayo, di ba? So ito yung start natin. Nice. Hindi bumabalik agad yung clutch. So hindi pa kasi hindi pa totally namin ginagalaw to ni Boss Joan. Hindi pa totally nire-restore. Gawa ng, siyempre yung pera na gagamitin namin for restoration, inaayos muna namin yung documents. Siyempre para magamit tayo sa labas. Baka ang ganda-ganda ng kotse, hindi mo nga, napakaganda mo yung kotse, hindi mo naman magamit sa labas. So, ito yung, ganun muna ang ginawa namin. Yung pera na meron kami, ginagamit muna namin pang file yung documents ito. Kailangan matapos muna namin tong kotse ito. Yung documents ito, kailangan makaplaka parehas. Kasi, actually, this time, ang balita sa amin, yung customs payment pa yan. Customs payment okay na, i-file na lang sa LTO. So nagpadala na kami ng pera namin para doon sa maglalakad sa LTO, sa mga IDs namin, ganyan-ganyan. So we're just waiting na lumabas na lang yung plaka nitong kotse to, itong 350Z na to, saka yung 350Z na puti. So makikita nyo kaming gumagala ni Boss Joan na naka 350Z. Nax, yabang. Hindi ko rin maisip, guys, hindi ko rin maisip na magkakaroon kami ni Boss Joan ng 350Z. So it is a blessing sa amin ni Boss Joan, sa family namin, sa family ng mga nakihati. Kasi yung mga nakihati rin doon sa 350Z ko, mga, siyempre, hindi rin nila alam na, hindi nila, na-experience din nila na magkaroon ng sarili nilang sports car. Nakakatuwa lang. Stick. Yan, no? So, the difference nitong, kasi mamaya lang i-explain difference. 3.5 V6 engine. I think it is a 2005 model. Itong kay Boss Joan, medyo slightly modified. Kung makikita niyo yung engine, iba na yung air intake niya, naka air filter na cone type. Iba na to yung intake manifold niya. Doon sa mga doon sa mga expert dito, pagpasensyahan niyo na ako, hindi ako expert sa 350Z. Hindi pa kami ganun ka-familiar. So, pang Central lang po kami. Naka NK na mags, naka run stop ba yan, tawag nila dyan. Tapos naka coil over, naka full coil over yan, harpat likod. Ano pa ba mga modified dito? Ito sabi nila galing daw Nismo yata talaga tong chin na yan. Madungis yung auto kasi 12 years tong nakabagak sa 12 years tong nakabagak sa yarda. So after mga 12 years, doon lang napag-desisyon na ipa-auction. Yung kaibigan namin na panalunan sa auction, binenta sa amin. Yan. Binenta sa amin yung dalawa. Actually, binenta sa amin yung isa. Tapos ito may nakakona talaga originally. Tapos nilet go after a few months, nilet go. Na-acquire natin. So, napagpilian na actually yung dalawa. Kaya yun ang unang nakuha. Kasi this one is straight all orig, parang hindi pa na mo-modify. Ito kasi na modify na pero ito na naka-silicone hose na lahat. So modified na tong isang to. Malakas, nailabas na namin to ni Boss Joan.
Minsan namin nilabas. Minsan din kami nasita ng HPG. So anyway, sa 350cc ni Boss Joan. Ganda ng mags, naka 19s. 19s yung mags. Tapos yung stock naka 17s lang po ito. Problema nitong sa akin is ayan, may lamat yung salamin kung nakikita nyo. Tapos wala pang baterya. Hindi Boss Joan, may baterya na eh. Ito pala, nung nakuha namin ni Boss Joan, parehas yung sasakyan. Parehas. Yung kay Joan, dapa lang yung gulong eh. Yung sa akin, durog yung 4 na gulong. Tapos, yung kay Boss Joan, may wing yun. May wing. Tapos yung sa akin, wala na yung wing. So, parang na-necklock. Hindi ko alam kung paano nangyari dyan. So, tapos dapa ang gulong. Ang una namin ginawa dito, binaba yung tangke. Ngayon si Aldrin nagkakalkal ng gas tank ng Z. Yung loob, oh. Wow! Wow! 12 years. Oo nga, ano na to? Gum, no? Nag-gum na yung lumang gasolina. As in, natuyo yung gasolina? May nakuha ka? Pero syempre, panis sa panis yun. Kadiri. So, kailangan linisin yung gas tank. Palit kami ng fuel pump. Nilinis namin yung fuel tank. Puro kalawang. Kasi 12 years nga naman naka-standby sa yarda to. Tapos yung kalawang, yung gasolina niya, amoy kerosene na panis sa panis talaga. Sobra. Sobrang panis na. Nakahula pala sa akin yung susi nito. Bubuksan ko sana. Tapos, nagpagawa kami ng susi dahil nga wala na susi ito. Siguro yung mga susi nito nandun sa may-ari ng yarda na ayun ang kwento sa amin. Yun ang kwento sa amin. Na yung yarda ay na foreclose yata ng customs dahil nga walang proper documents. So naipit itong mga kotse na to doon for 12 years. Tapos pina-auction na lang ng customs. Yun ang storya sa amin ha. Tapos napanalunan ng kaibigan namin yung laman ng yarda. Binenta isa-isa yung kotse sa amin. So reasonable price ya. Siguro hindi naman murang halaga rin. Reasonable price. Tapos yun nga lang ang kondisyon. Sira-sira mga gulong. Tapos nung mag-start wala mga susi. So nagawa naman ng paraan ni Boss Joan. Isang black interior. This one is black interior. Tapos yung sa akin naman is beige yung interior. Ayun. Ganda, no? Hindi dati mailabas actually. Gusto ko sanang kunan ng running shot. Kaya lang hindi dati mailabas kasi wala pa yung proper documents. Pag nandiyan na yung proper documents, doon natin ilalabas yung kotse. Buksan naman natin isa. Buksan lang natin yung buksan lang natin yung hood para makita natin yung difference. Ito, diba? Gray yung interior nito or gray or beige. Mas kompleto to kaysa doon sa isa. Wala lang baterya to eh. See the difference? Okay ba nila yung dalawa? Hindi ba danda mo? Ano? Iba na yung top part ng makina. Magkaiba na sila. Wala lang battery to. Pero nag-i-start na tong kotse nito. Battery lang, kulang lang. Wala akong pambili ng battery. Pinambayad ko sa LTO eh. Para magkaplaka lang yung kotse eh. Para matapos na yung documentations nito. Tapos yun, meron siyang bumper chin na ganun. Ganda ng bumper chin. Tuwa ako naman dun. Iba adjust yung upuan. Kasi walang baterya. Hindi ko ma-adjust yung upuan kasi walang baterya. Galing, no? Diba yung aircon na niya? Nasa pinto. Kaya lang kaduktong doon. Yan, duduktungan sila dyan. Pag sinarado mo, duduktong dito yun. Itong aircon vent, duduktong dito. So, dito lalabas ang aircon. Cool, diba? Mastig. Tapos ito, meron pa siyang ganito.
Yung kay Jo, wala na. Anak ka naman! Nabutik ka! Nabasag! Ay, nakakabasag pa tayo. Hindi talaga marunong, tatanga-tanga. Ay, nako. Anyways, hindi na yan. Bili lang tayo ng ganyan. Japan lang yan. Bayan, nasira ako pa. Anyways, sana mura lang yan. Eh, nabasag. Eh, yan, may lamat pa dito. May lamat pa dyan. Tapos, ganun din, masariwa nga lang. Masariwa noon, kanina, yung interior nito. Bago ko nabasag to. Anak ka! Ito ng cambio, short row shifter. Pinupush pala to. Ang atras ito, ganun. Tapos ipupush pa baba. Tapos ganun. Yun ang atras. Yun lang, astig. Yan, tapos yung likod, likod. Palit lang, pang dalawang tao lang talaga itong 350Z. Kailangan linisin yung interior, madungis. Gagamit tayo, pag nilinis natin ito, gagamit tayo ng products from Period Correct Car Care Products. Galing doon sa Cagayan de Oro. Kay John Valencia. Shoutout sa'yo. Yun ang gagamitin natin mga produkto dito. So, bago gulong, bago mga fuel pump yan. Both, actually both. Bago gulong, bago mga fuel pump, umaandar both. Kaya antayin lang muna natin yung proper documents. Pag may proper documents ito, saan nyo na akit na tayo ng bundok. Magmamarelaki tayo. Iikot natin yan doon. Parehas sabay kami ni Boss Jo. Sa tulong nila Alice Garage saka ni Luis Ray. Yun. So next vlog natin, ipapakita ko sa inyo kung ano naman naganap doon sa kotse ni Boss Ray, doon sa kanyang B13 na GTS 2. Kung hindi nyo po napapanood yung episode niya dito sa Usapang Nissan Sentra, check nyo po, ilalagay ko po yung link sa video na to, yung video ng kotse ni Boss Luis Ray. Ngayon kasi nasa paint, napinturahan na yun at bubuuin na lang. So, yun na lang ang inaantay para doon sa kotse na yun dahil kompletong GTS 2 na yun na Sentra at pipinturahan na lang. So, naganap na nga, napinturahan na, bubuuin na lang namin ni Boss Joan yung kotse unti-unti. Tapos, tingnan natin kung saan tayo dadali ng kotse. Pero ang ganda ng kotse talaga, sobra kompleto. So, yun lang. Ito lang, na-share ko lang sa inyo itong kotse na to na 350Z namin ni Boss Jolinga. Maraming salamat sa mga kaibigan tumulong para mabili itong dalawang kotse nito. Hindi ko po namin inaasahan na magkakaroon tayo ng ganitong sasakyan, and maraming salamat. This is a total upgrade for us. Hindi lang tayo naka-Sentra, kundi a remarkable and historic car na ng Nissan. Itong mga 350Z, itong mga Fair Lady na to. So hopefully lumabas na yung documents, and lumabas na yung documents itong sasakyan na to, and para maigala na natin siya. So maraming salamat sa mga tao tumulong. Ito po ay galing sa legal na paraan, hindi po ito galing sa kung ano-anong kalukuhan. Ito po ay pagpapala galing sa Panginoon. At kami po ay nagpapasalamat ni Boss Joan at ni Aldrin at ng pamilya nila, ng pamilya namin, ng Kadaing at ng Linga. Maraming salamat sa tiwala na binigay niyo po sa amin. God bless everyone, and see you on my next vlog. Peace.